Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter na The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we support Tacloban shooting probe and solutions. Yan. So ang Pangulong Marcos ay nais ng probe sa nangyaring Tacloban San Jose National High School, kung saan 3 ang namatay at 15 yung sugatan. So sa pamamarilan 2 minors na around 14 and 15 years old. So ang mga kabataan na ito ay nasa kustodiya na sa ngayon ng DSWD sa Juvenile and Justice Welfare Council sa regional office nito sa Region 8. So yun. So nasa kustodiya na ng Region 8 yung 2 shooters na mga kabataan na nakapas lang ng 3 at nakasugat ng 15 doon sa kanilang school, sa National High School sa Tacloban. So, ang mga kabataan na ito ay gumamit ng 9mm Glock pistol na baril at 38 revolver na baril na siyang pinamaril nila sa mga kapwa nila estudyante. So, ang ating PNP at DILG ay nagsasagawa ng kanilang investigations sa mga pangyayari, at ang initial na pagtingin dito ay ang dahilan ay influence in online internet gaming at may anggulo rin ng bullying, at ang DOJ na pagtingin naman ay maaring extremism, etc. etc. So ang dating panukalang ibaba yung edad ng mga bata sa pagpataw ng parusa sa kanila na makagagawa ng krimen. So ang PNP ay sang-ayon sa 12 years old pataas. After 12 years old pataas, at marami din ang inaangala na pagbaba ng criminal liability age na dapat managot. So yun. So yung dating panukala na edad ng mga bata, yung kagaya kay Senator Robin Padilla, so naging active na naman ngayon na isa batas na i-lower yung age of criminal liability, gawin lang 10 and above yung mananagot. So kasi ngayon doon sa ating existing batas 15 pataas. So ngayon ay yung PNP payag sila 12 pataas ang mananagot. Yung 12 and below exempted sa criminal liability. So ngayon yung 15 and below exempted sa criminal liability, kaya yung 14 years old din sa nangyari doon maaaring ma-exempt siya. Yung 14 pero yung 15 pwedeng managot siya pataas kung meron siyang discernment. So yung 14 kung may discernment, so yun yung papatawan noong kung ano yung stipulated sa juvenile law. Ngayon ay parang ang stipulated doon basta 15 and below exempted ka. Heinous crime yung nagawa, yung 3 yung nadali niya So yun ang problema ron. Kung anong gagawin ng ating pamalaan dyan, kasi usually kapag gano'n i-hold ka, kapag gano'n may discernment at ikaw ay, or kung gano'n yung krimen, so ikaw ay kukustudiya nung DSWD sa Juvenile Council. Yun na, doon na sila sa Region 8 ngayon. Depende ngayon ang mangyayari ngayon kung paano ka papanagutin doon. Either ikaw muna ay nandoon para baguhin kung mayroon discernment or wala, because of 14. Yung 14, yung 15, pwedeng kung yun ay makakapanagot by discernment, pag napanagot siya, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. Pagkatapos, pag 18 na siya, doon na siya sa Muntinlupa dadalhin para panagutan yung krimen niya na napatay niya. Pero yung 14, yun ang maaaring pwedeng nandun lang siya sa kung halimbawa guilty siya, babaguhin muna siya doon sa DSWD, doon sa council or doon sa bahay Pag-asa. Depende ang gagawin sa kanya ron, or else maaaring mapanagutin din siya. Parang yung 14 yata nakadali ng 3. O, ayun ang problema roon. So ngayon,
Kaya gusto nila papanagutin na mas mababa kasi kung gano'n ang mangyari, mamapanagot sila. So ngayon ang mangyari kasi doon kapag ka mapapanagot ka, doon ka muna sa DSWD sa Bahay Pag-asa. Pagdating mo ng 18, ihahalo ka na doon sa adult cell. Halimbawa Munting Lupa sa maximum security kung gano'n ang nangyayari sa'yo. Pero kung habang ikaw ay bata pa, underage ka, doon ka muna sa Bahay Pag-asa. Pero ngayon na nandun sa Bahay Pag-asa, maaaring yun ay pwede yung mga guilty na mga hindi, halimbawa hindi na panagot, pabigat ang pagkakasala, tinutuwid pa ron sa Bahay Pag-asa or doon sa mismo sa council. Ganun ang ginagawa kasi kapag sa luma, sa bata sa 2006. So kaya gusto nila baguhin yan yung age. Kaya na nangyari ngayon. So yan ang umuugo ngayon na ibababa muli yung liability of the age. So ngayon ay ang ating PNP ganun yung kanyang side doon 12. Yung payag sila sa 12. Yung kay Senator Padilla 10 nga 10. So nais ng yung nais sa mga magulang at ilang mga kababayan na mapanagot ang mga suspect kahit ito ay nasa age 14 and 15 upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanilang mga biktima at mga mahal sa buhay nitong mga kapamilya ng biktima. So yun. So on part of the victims, yung family, syempre gusto nilang mapanagot. At yung iba nating mga kababayan na gusto nilang i-lower at sa hustisya, mapanagot yung 14 and 15. Either sila yung mga bata pa, pero kung may discernment, gusto nilang mapanagot. Eh kung walang discernment, halimbawa, hindi pa nila alam yun. Ano yung parusa na dapat ibigay sa kanila para at least fair para doon sa mga biktima. Eh doon sa batas nga dapat babaguhin mo yun kasi nga yung 14 and 15 and below exempted sa criminal liability. Pero doon sa ewan kung ano nga, hindi ko kasi kabisado yung batas na yun eh. So ngayon ang aking kabisado lang doon, pag 15 and below exempted ka. Either nga kung capital punishment, ewan ko kung anong gagawin doon sa exempted na yon and below. Kasi kung halimbawa hindi capital punishment, talagang laya agad yun eh. Aanuhin na lang agad yun, counseling lang yun. Either for the parents or doon sa DSWD. Pero kung ganong mabigat ang krimen, kina-counseling, inuhold muna na sa DSWD para counseling. Yung mga exempted, nasa DSWD muna sila para i-rehabilitate or sila ay baguhin yung pag-iisip kung ganun kabigat yung krimen. Pero kung mabababa roon, hindi capital punishment, money murder or capital punishment, papalayain agad yun. May mga ilang mga ginagawa lang na kung paano sila hinuhubog yung kaisipan para makabalik sa lipunan. Either ibibigay na sa magulang yung paghuhubog or either kung paano ang usapin na paano sila ika-counseling ng DSWD with parents or with DSWD. Kung may parents, kung wala parents, nasa DSWD muna sila or guardian, mga ganun. So yun. So kaya gusto nilang baguhin yung for the justice ng mga biktima at paano gagawin ito sa mga bata. So yan, kaya nga mabigat dahil nga sa yung mga bata pa sila. Kung may karapatan sila dahil bata sila, pinagtatanggol sila no sa karapatan ng mga kabataan. Pero yung justice for the crime, yun ang mabigat doon, ano yung dapat gawin. Lalo na may discernment na sila. Eh kung walang discernment, gano'n na nagawa nila, tatluan nakadali niya. Diba? Tapos lalaya lang siya ngayon. So, ang mangyayari kasi sa kanya, hindi siya, bago siya palayain kasi, i-rehabilitate muna siya, mga ilang taon siguro yon para mabago yung isip niya. Kung hindi siya mapapanagot, without discernment. Eh, kung may discernment, so yun, kung 15, yun, mananaw, yung 14. So, yun. So, siguro, maaaring papanagutin nila, or ituwid nilang ilang taon doon sa Bahay Pag-asa. Or else, papanagutin sila, pagdating nila ng 18, doon na sila sa sa Munting Lupa. Pero sana pag-aralang mabuti yon yung Juvenile Justice Act of 2006 para kung paano yung hustisya may ibigay at ano ba yung karapatan ng mga kabataan din para maprotektahan sila. Kasi para maging fair. So yun. Kaya nga pinabababaan nila para naman mabigyan ng katarungan yung mga nabibigyan nila kahit bata pa. So yun ang mabigat to kasi kung walang discernment naman inosente pa rin sila, di ba? So, yun ang mabigat mo. So, ngayon, ano yung liability ng magulang? Halimbawa, kung gano'n,
kung ikakawin mo yung mga magulang. So halimbawa, yung 14 na yun, nakadali na yun, tatlo yung napatay niya, o yung 15 yata nakapatay, o yung 14, kung halimbawa yung 14, ano yung pananagutan ng magulang halimbawa? Ayun. So maaari ba managot yung magulang dahil nakapatay yung anak niya 15 o 14, di ba? So yun, kung wala discernment, kasi kung karugtong ng magulang eh. So ano yung pananagutan ng magulang? Maaaring ipasa sa magulang ang pananagutan kung ano ang dapat mangyayari. So yun, dapat kaya maging ano yung batas kung anong gagawin para halimbawang kung paano gagawin sa bata para maitubig at hindi na muli niyang gawin yon. At yung pananagutan, magbabayad lang ba kung 14 or kinakailangan din niya makulong or yung magulang makulong din bago magbabayad, mga ganon. So kasi mahirap yun eh, kasi kinakailangan halimbawa may kulong or bayad, halimbawa kung ganun bata siya, eh mabigat naman kasi kung pagpatay naman yung nangyayari. Hindi bali sana kung nagnakaw lang, eh pwede yung pagbayarin yung magulang at counseling silang dalawa doon sa DSWD kung babaguhin yung batas or kung ganun na yung batas, walang problema yon, sangayon din tayo ron. Pero kung capital punishment, so yun ang mabigat, yung hustisya eh. So yun, at saka yung innocence ng kabataan. So paano yung fairness nun, di ba? So, siguro pananagutin yung magulang, kakounseling yung bata na medyo matagal-tagal, siguro mga 10 taon counseling siya, tapos yung magulang pagbabayarin. Kung tatlo yung napatay mo halimbawa, pwede counseling lang ba yun ng 10 taon? Kung pwede, kung may discernment or walang discernment halimbawa. Kaya dapat tingnan mabuti, pag-aralang mabuti kung paano yung hustisya na maibibigay dun sa mga biktima, lalo ganong kabigat yung krimen, di ba? Or rape with murder, may mga ganon, di ba? Yan ang mabigat dyan. Or murder, marami, or massacre. Ay hindi bali sana kung under ng mga sindikato yan or mayroong nag-uutos sa kanya, ang papanagutin yung nag-uutos. Or halimbawa sindikato, kahit pumatay pa ng ilan yan, kung under ang syndicate ang papanagutin. Pero siya, babaguhin siya ng DSWD, may discernment o wala, kasi parang hinahawakan sa leg yan eh, siya rin yung papatayin kung hindi niya gagawin yun, diba? So para may nakatutok din baril sa kanya kung hindi niya gagawin yun. So kaya under threat yung bata. May discernment o wala, siguro pagbabago ng DSWD, papanagutin yung mga sindikato under syndicate, diba? Mga ganon. Yung ang sa ano yung panuntunan ba yung pinapatupad ng UN under nung ano, halimbawa yung mga child warrior, kung yung mga child warrior sinisave yun eh, kahit naka-involve na sila sa mga enkwentro, sinisave yun, hindi binabaliwala kung makapatay man sila doon sa enkwentro, kasama sila kumambos ng isang katutak na sundalo, mababaliwala yun, isisave sila doon sa mga ganong klase na mga insurgency or even sa terrorism pa sila initap sila para gawin silang child warrior. So sinasalba yun. So sila ay kasi grupo yun eh. Iba kasi yung individual. Halimbawa isang bata na hindi na palaki ng maayos, basta ma-impluwensya ng lipunan eh, naging marasya. So yun ang problema doon. Naturuan pa ng paggamit ng baril, pero hindi naman siya naturuan kung paano yung disiplinang mabuti, kung paano gagamitin ng baril. So yun ang naging problema doon. Yan, so ngayon yung The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions at the Criminality Promotions natin ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng Tacloban shooting incident ay we support Tacloban shooting probe and solutions. So sinusuporta natin ang ating Pangulong Marcos at pamahalaan na magkaroon ng probe o gawin ang patas na investigasyon dito sa pangyayari ito at magkaroon ng mahusay na paglapat ng batas at solusyon sa pangyayaring ito upang maiwasan ito sa mga darating pang panahon. So, sana bigyan ng magandang solusyon at magandang fair na pagpataw ng batas doon sa mga bata mula doon sa ating existing na batas at para hindi na mangyari sa kinabukasan, maiwasan yung mga ganong karasa sa eskwelahan or even out of school na mangyayaring karasahan sa community. Hindi man eskwelahan nang harabas ng baril ng isang bata, maraming tinama, matanda man o bata rin, so delikado rin, di ba? So hindi lang sa school, sa lahat community school, gano'n, di ba? Na pag-aralan mabuti yung ganyan
para mabigyan ng solusyon ay yung gusto nila, tataas yung lowering pagpapanagot ang gusto nila. So yun. So sir, may mga iba-iba pang mga dapat na solusyon aside from pagpapanagot para mabangon. Pero yung mahalaga rin yung pagpapanagot as for the discipline ng isang bata at for the justice. So ngayon, kaya kailangan ay doon sa pagbabago ng batas, mayroong mahusay na kung paano ang pagpapanagot ng discipline. Dahil nga, pag walang discernment, dapat hindi fully. Halimbawa, murder, hindi mo fully bibigay sa kanya yung 40 years kapag bata, kapag walang discernment. Kung may discernment, maaari siguro. Dahil kasi alam niya na yun, para na rin siyang adult. Kaya kung walang discernment, hindi siguro fully, halimbawa, capital punishment, 40 years, murder. Siguro 20, pwede, papanagot din siya. Mababa ang sentensya doon sa bata. At least may justice doon sa biktima. Siguro magaan-gaan na yon. At saka magbayad yung pamilya. Siguro. Magaan-gaan na yon sa ganong situation. Pero kung palalayain lang at counseling, medyo mabigat-bigat sa kalooban yan at saka medyo delikado pa rin yun. Diba? Kasi maganda ng disiplina yung ganon, yung papanagot na ganon kahaba. Mga 20, kung murder ang ginawa niya. Diba? So yun. Para ganon. Para at least kahit pa paano, ay may justice at mayroong magandang disiplina sa kanya. At yung mga magulang ay pagbabayari. Ganun. Pero kung may discernment na sa 15 pataas, ayun, parang pang-adult na po pwede. So siguro kakalingay na doon muna sila sa bahay Pag-asa, iko-kustodiya muna siya ron or as bata bago siya ikulong sa Muntinlupa or sa anumang jail na may panghabang buhay. Pang 40 years imprisonment. So yun. So ang ating pamahalaan ay dapat nitong ipatupad ang kanilang tungkulin o hustisya in implementing the law para makamit ang fair justice dito. So ang kasalukuyang batas sa mga pangyayaring ito ay siyang angkop dito at itong mga minor age na ito ay maaaring mamalagot or maaaring duman lamang sa ilang proseso na ginagawa ng ating batas sa ganyang minor. So yun. Ilapat yung batas ngayon at pag-aralang mabuti yung batas natin kung ano dapat gawin para doon sa kung paano makapagbibigay ng justice at discipline sa mga batang may discernment o wala. Para fair for both sides. Kaya nung nabanggit natin, kung capital punishment 14 walang discernment, yung 15 below walang discernment, innocent siya. So pwede mo panagutin sila ng ilang panahon, babayad yung mga magulang para at least kahit fair ka doon sa biktima. Kung may discernment naman 15, yun, pwede ikulong sila habang 40 years para pabayarin yung magulang. Yung gano'n, lala, ang dami ng pinatay, halimbawa. Kasi binibigyan din natin ng proteksyon at kahalagaan yung karapatan ng mga bata. Kasi inosente, di ba, kapag gano'n. Kaya lang, 14-15 So yung 14 kasi 15 may discernment na yan Kaya para sa atin yung 13, yung pinaka pwedeng managot, 13 pataas. Kaya 14-15 yung managot yun. Tingin natin pwede may discernment na yung 14 So yun. So ang pamahalaan ng batas ba ay angkop o may kakulangan sa isyong ito? So ang nais ng ilang mga mambabatas at mga mamamayan ay ibaba ang nasabing age limit ng mga batang dapat managot sa mga krimen na nagawa nila. Nais silang mga 10, 12 ang maaaring managot sa mga krimen na nagawa nila. So, yun. So ano ba yung halimbawa dito sa pangyayaring ito, mayroon bang ano ba yung pamahalaan ba, may kakulangan ba o angkop ba yung kanilang batas yan? So sa tingin ko yung batas walang problema Ang tingin natin yung kung paano hubogin yung bata. Paghubog. Kaya lang yung batas for the fairness ng biktima at ng bata. Yun ang ron. Pero doon sa mold iba yung mold ng ng family at saka ng society, school, with the government. Dapat yung government hindi maubusan ng guidance from the school and other good influence ng government sa mga children, pangangalaga, especially the family. So, ang issue ng age na dapat managot, yung side natin. Halimbawa, sa side natin, kung tayo tatanungin, na mananagot na mga kabataan para kung sila ay mayroong ginawang krimen, kagaya noon, kabigat. So, siguro para sa atin 13, pataas, depende sa krimen.
kung heinous crime yun, dapat sa capital punishment tayo. Pag mapapanagot lamang 13 pataas kung may capital punishment sila. At kung ganoon, yung halimbawa 13 to pataas, mapapanagot sila in capital punishment, but mayroon ding halimbawa yung 13 to 18 dapat 13 to 18 o 13 to 15 dapat lang medyo mababa kaysa doon sa pangmatanda na pananagot. Halimbawa murder, yung 13 to 14 o 13 to 15 siguro mga 20 okay na yon para at plus bayad siguro yung walang discernment. Pero kung may discernment siguro maaaring pang matanda, kasi kung bata kasi kung walang discernment hindi nila alam yun parang pumatay na baliw, parang ganun nagmawa siguro, pero inisente pa rin. Kaya lang siguro bilang disiplina, dahil para mapaalam yung ipapanagot nila, medyo bigyan ng ganun kahabang pagdisiplina at pagbayad yung mga magulang. At least fair sila doon sa other side ng mga nabiktima nila, either matanda o bata rin, di ba? So yun, fair justice ika nga. So kaya pag-aralan mabuti ng pamahalaan yung fair justice at yung age kung paano, kasi para hindi naman masakit siya doon sa side ng biktima. Kasi kung bayad lang, halimbawa yung nakapatay ng 3, diba? Kung bayad lang ang kung areglo, halimbawa amicable settlement ang mangyayari doon, dahil wala silang kasalanan, pwede magbayad lang doon sa mga batang yun, kasi mabigat din kasi nga kung mayaman yan, delikado, kasi mauwigin yung mga batang mayaman, pumatay kung ganun lang ang mangyayari, di ba? Ganun ang bata. So di ba, palalabasin lang nila, walang discernment yun. So kaya dapat mayroong parusa from 13 to ganon. At hindi, kung walang discernment, hindi fully. Kung murder, hindi 40, dapat 20. Kung may discernment yun, 40, mga ganon. At saka bayad, mga ganon. Plus, para fair ka dun sa biktima, mga ganon mga bagay. Pero kasi kung sa batas natin, kung magbabayad lang, mabigat medyo parang mabigat pa rin dun sa biktima, diba? Halimbawa, kung ganon capital punishment. Pero kung payag kang lahat na bayad lang kapag ganon, medyo hindi, para sa akin hindi kasi nga ang lipunan natin hindi patas may mayaman, may mahirap kung yung mayaman bayaran lang ng bayaran, papatay lang, di ba? So medyo mabigat yun, di ba? Kaya lang syempre kung bata pa naman, syempre tatanda rin yun, so may ilang taon pa rin para magawa nun kung yung iba-ibang mga bata magagaya, di ba? Yun, 14, 15 nakapatay sila ng gano'n, ilang taon lang na sila, adult na sila, pwede na silang managot. Pero kahit pa paano, makasakit pa rin kung makakagano, magbabayad ka lang. Pero, ayun, siguro pag-aralan mabuti ng pamahalaan yung mga expert, how give fair justice dun sa biktima at sa mga bata, as in bata. Kasi nga, innocent bata. So, yun, may protection sila sa karapatan nila. So, sa issue ng age na ayan. So, kung heinous crime, dapat managot. Subalit kung mababang krimen, maaaring counseling lang, maaari na. So limitado din na maaaring magawa kasi na krimen ng mga bata. At nang mabigat ay gamitin sila ng sindikato, at kung magamit nila ay hindi sila dapat managot. So yung kasing mga bata, halos limited din lang yung kayang gawing krimen ng mga yan. Yung kagaya na yan, yung murder, yung ganun mabibigat na crime to person. Kasi kung mga bata, medyo kaya nung matanda yan kahit babae. So medyo maiwasan. Pero kaya lang, kung baril nga ang gagamitin, medyo mabigat din. Lalo na kung bata ay gagamit bata rin ang papatayin niya or gagawa niya ng krimen na capital punishment o capital crimes. So yun, mabigat. So kaya dapat mayroong mahusay na panununan talaga. Yan. Yung kung sindikato, kagaya natin nabanggit kanina, sindikato panalo ko. So ang higit na dapat pagtuunan dito ay ang pagpapalaki sa mga bata, dahil ang ganitong maging behavior nila ay dapat mahubog na magulang ito, at gayon din ng eskwelahan at ng ating lipunan, particular sa church or mga religious organization at media, etc. At every individual must have responsibility sa pagkikayat ng mabuti sa mga bata. Bika nga, dapat may mabuting influence to them to do good. So yun. Kaya dapat ang higit sa lahat ay yung paghubog ng mga bata.
mula maliit pa hanggang sa maging adult sila, maging 18 sila. So dapat yung lipunan mula family, eskwelahan, lahat dapat mahubog ng mabuti, mabigyan ng magandang panuntunan at maging tulong-tulong ng kung paano minumold yung mga bata at everyone, yung tayo, yung mga tao, para mahubog natin to good influence with the children from the simple lang yung bullying, di ba? Huwag mo tuturuan yung bata ng bullying kasi magdudulot ng away-away sa bata yan, lalo sa eskwelahan, di ba? Kasi hindi maganda kasi kung titingin mo parang gusto mo maging matibay yung bata sa lokohan. Hindi kasi yun eh. Hindi mo dapat tuturuan ng bata na matibay sa lokohan, nagagawing manluloko yung bata. Mali yun. Dapat turuan mo silang mabuting ugali kung paano harapin yung mga loko-loko. Ganun dapat. Kung paano mo babaguhin yung mga loko-loko at hindi para magpakatibay kang loko-loko rin. Hindi dapat ganun. Ang gawin natin sa kabataan. Mauwi, sabi nga ng Bible, kapag nagtalo kayo sa walang kapararakang bagay, lalo na yung bulihan, mauwi sa awayan hanggang magpatayan. Gantihan. Diba? So yun. Kaya dapat, yung bata, gabayan ng mabuti ng magulang, lalo na sa Bible o sa pananampalataya kay Panginoon Diyos. Para maging matibay, ang lahat naman, bata o matanda, maging matibay tayo doon sa mga masasama kapag kaya naharap natin sila. Kasi yun ang pinakamaganda para hindi tayo gagawa rin ng masama or any temptations or mula sa sarili natin, last natin, makumundong pagnanasa ng mga katawan. Interest natin sa lahat ng bagay, diba? Lalo yung mga bata, gusto bili ng bili, diba? Pag hindi mabili, gagawa ng hindi mabuti, magawala, magalit sa magulang, mainit ang ulo, away, mga ganon, etc. Kung anong gusto nila, diba? So naging mahina pa rin yung pangunawa ng mga bata. Kaya tinuturuan sila na maging malawak ang pangunawa, pananampalataya, pagmamahal, para hindi sila nagiging yung violente, hindi sila naging masama. Tinuturuan sila maging mabuti. Hindi naman talaga pala ginagawa ng magulang, tinuturuan natin ng mabuti yung mga bata. But yung kasi yung ibang mga bata, hindi nagagabayan ng gusto ng ibang mga magulang, lalo na yung mga magulang hindi naman mabuti rin. So yun ang problema. Kaya yung mga bata, hindi rin mabuti doon sa kapwa-tao. At yun ang mabigat. So kaya pag lalo na halimbawa natuturuan yung anak nila ng baril, ay dapat kapag yung anak mo tuturuan mo ng baril, iba yung molde ng moral. Kaya dapat kung tutuusin yung mga bata hindi tuturuan ng baril, dapat ang baril, kung kayo ay mayroong exposure sa baril, kayo may lisensya, kung gusto nyo turuan yung mga anak nyo, dapat adult na kung tuturuan nyo sa baril. Adult na dapat kung tuturuan ninyo rin sila kung protekta sa sarili nyo, lalo na mayayaman na puprotekta sa kanilang pamumuhay, business, dapat kaya mo silang involved na maayos. Kasi kung accessible sila sa baril, mas delikado sila. Kanya kutsilyo, delikado na di ba? So ano ba, bato lang, delikado na silang gumamit yan So kaya dapat yung bata may mahusay na paghubog para hindi gagamit ng lahat ng bagay para ipang-harm, mauwi sa pagpatay, di ba? Ayun lang, bato, kahoy, kutsilyo, lalo na baril. Pwede kang pumatay ng marami kapag baril. So yung bato lang, kapwa ang bata nila, pag binato nila sa ulo, papatay sila, di ba? Kahit matanda, medyo malaki-laki lang yung siguro yung 12 hanggang 15 pagka humawak ng bato yan, kapag medyo malaki-laki pwede bumatay sila, di ba? So kaya dapat huhubugin ng mabuti yan. From the religion, yan, family, eskwelahan, iba yung paghubog kung paano mo hubugin yan, ganun. Yung media, dapat yung mga ano natin, yung mga palabas, yan, dapat humuhubog sila. Huwag yung turuan ng mga lokohan yung mga bata. Dapat tuturuan nila yan ng mga kung paano nila harapin yung mga loko-loko na babaguhin, more from the Bible at the batas. Hindi makikisa ka sa mga loko-loko at makipagtarantaduhan ka. Hindi dapat gano'n. Kasi magiging loko-loko ka kapag gano'n. Hindi matibay ka sa pagiging lokohan. Kundi kung matibay ka, naharapin mo ang mga loko-loko. Dahil yun tinuturo ng Bible, hindi tinuturo ng Bible na maging loko-loko ko maging magaling ka sa lokohan. Tinuturo ng Bible yung wisdom kung paano maharapin yung loko-loko. Para tuturuan mo sila, di ba? Yun ang maganda ng wisdom ang turo mo sa mga bata, hindi pagiging loko-loko. So ngayon na pagiging violente ng mga bata, kagaya niyan ay maraming factor na nakaka-influence para maging violente. So in family, maaaring may problema sa family. In school, maaaring may issue
sa school kagaya ng bullying or away at mga maaaring unorganized frauds, etc. etc. In society ay maraming influence na masama na mag-uudyos sa kanila na pagiging violente. So, yun. So maraming faktor ang pagiging violente. Kaya nga, problema sa pamilya, may tinatarantado sa eskwelahan, binubuli, nag-aaway, yan yun. Lalo na kung may mga frat na mga hindi organized, kasi yung may mga frat mabubuti na tutulong ka magandang asal. May iba naman frat is organized, doon pala sa frat, namamatay na yung ibang mga frat nila. Yung hazing, yung iba naman, away-away ng mga frat-frat, mga ganun. Nagkakaproblema, nagkakamatayan, gulpihan. So dapat ay tinuturuan na mabubuti at maiwasin yung mga ganon sa mga eskwelahan. Nakokontrol kasi sa eskwelahan yung mga ganon eh. So para safety yung school. So, or even out sa school, sa community. So yan, dapat ganon. Kaya dapat ay yung factor na makaka-influence sa bata ng violence, so dapat yan ay pag-aralang mabuti para yung bata ay nagagabayan ng maayos mula family and society. So, dito sa internet na sinasabing mga games ay ang sa ating opinion dito, hindi basta ito makakahubog ng maging violente ang mga kids or minor dahil sa lalo na at ang graphics ng mga games ay hindi na masyadong explicit o pang-adult. Kasi halimbawa yung bata naglalaro ng mga games eh, parang kahit pa sabihin mo parang may barilan yung mga games eh kung ang graphics ng puro mga parang mga karton eh hindi masyado sa tingin ko kahit na mambaril ka ng mga tao, lalo na wala ka namang access sa baril, di ba? Or ikaw ay magkakaroon ng idea, humanap ka ng baril para mamaril ka, because doon sa game ay mayroong barilan na mga karton. Ay mas higit pa makakahikayat yung manonood ka ng mga pelikula or mga sine na mga violente, di ba? Kapag hindi ka nagabayan na maayos ng mga magulang mo, kasi mayroong aksyon ng mga movie yung iba siyempre nag-engganyo, gagaya-gayahin nila yung mga bata. Dapat mangibabaw yung aral ng magulang at moral doon sa pinapanood. Kaya nga mayroon guidance sila, parental guidance. Para ka ba nanonood ka, gagayahin yan, mga ganon, di ba? Kaya yung pelikula may moral. Hindi binibigay kung paano yung pagiging mabuti, di ba? Para yung kids nagagabayan sila in viewing na gano'n, may mga karahasan, di ba? Sa mga movie. So yun. Or halimbawa mga binibigay ng mga gano'n sa social media o sa mga proper television, mga gano'n, mga channel or mga pelikula. Malaking influence sa mga bata rin. Kaya nga may guidance, di ba? So yan. So sa issue ng baril, kagaya na nangyari na may kakilala o malapit sa kanya na may ganitong baril na nagbibigay ng access at karunungan sa kanila na ng baril, ay pabigat ito kung hindi nahuhubog ang mga bata into behavior. Dahil kung may kaaway yan, nagkagalit, maaaring gamitin ng anumang baril na maaaring easy to access. Kaya yung mga bata hindi dapat tuturuan ng baril. Yung mga bata to protect themselves, dapat tuturuan sila ng ibang bagay, how yung self protection. Kung merong may kaguluhan, iiwasan nila yon, may mahusay sila makikiharap kung paano sila rereklamo sa pulis o kung ng assistance ng pulis ng sa school or sa community. So dapat hindi tinuturuan ng baril yung mga bata ng matatanda, lalo na kung sila ay kung sila may mga magulang, tatay o anong mga pulis or not, dapat hindi tinuturuan yung mga anak ng ganun. Dapat kapag matanda na, lalo na easy access sa kanila yung anak, kasi kung tuturuan mo yan, matuturuan mo din ng wastong asal, kakibat ng responsibility ng baril. Kasi hindi naman sila matanda, kaya mababaw pa yung unawa niyan. Kaya nilang i-operate yun, but yung responsibility mahirap kasi may moral responsibility dapat na gawin. Ang pulis tinuturuan mabuti how they will use the gun with the moral responsibility as a protector. Ayun, ang dami pang scalawags gumagawa ng hindi mabuti doon sa baril nila, di ba? Lalo na bata, pag tinuruan mo ng baril yan. So yun, kaya dapat hindi basta tinuturuan ng baril yung bata,
dapat uhubugin mo yan. Kung nasama mo ng tuturo mo ng baril, yung moral responsibility and good behavior, dapat i-insert mo rin sa bata na para kung tinuturuan mo ng baril yan. Siguro, at yung easy access, hindi dapat nila ma-access yun kasi hindi lang para sa bata talaga yung baril. Diba? Ini-issue siya sa matanda, 21, yun na ba? Diba? So, yun. Kaya sa matanda, hindi pwede dapat yung gano'n. So, kaya yun ang mahirap doon. Kapag maaga natuturuan man ng baril yung mga bata, kapag nagkaroon ng kaaway yan, gagamitin yung baril, naka-access, yan, problema. So, yun, lalong-lalo na, bantayan natin yung mga bata, kung hindi naman kayo ang nakapagtuturo, ibang tao. Or nakaka-access sila ng mga illegal guns. So sa pulis naman problema yon. Kung illegal guns, magbantay na buti ang pulis para walang illegal guns na nagbebenta ng baril para maka-access yung mga bata. Or may mga sino mang mga tao na sila ay may baril at tinuturuan yung mga bata, lalo na unlicensed gun. So yun. Dapat, halimbawa yung gun owner ka, kapag nakitang nagtuturo ng baril, dapat kasuhan yon. Or else, yung gun owner, responsible ka kapag nanakaw yung baril mo, nagamit yung baril mo sa hindi mabuti, panagutin ka. Lalo na heinous crime yung ginawa. Kaya dapat kung nanakaw yan, i-report mo agad para hindi ka managot. Kasi kung nagamit yan, problema malaki. Dapat. Tsaka kung makita, tinuturuan mo yung bata ng paggamit ng baril, dapat kasuhan. Pagka yung mga matatanda, magtuturo ng bata ng baril. Mali kasi yan eh. Dapat matanda na, tuturuan mo ng baril. 21 and above siguro dapat. Pero kung minor, hindi dapat eh, sa tingin ko. Tuturuan mo ng baril. Kasi nga, kinakailangan, tuturuan mo sa magandang asal. Hindi tuturuan mo ng baril para protekta yung sarili mo. Turuan mo sila ng magandang asal at kung paano sila uhubog ng kapatao nila. Ganun dapat yung ituro sa mga bata. So ngayon, yung action na kung mayroon sakasakaling gagawa ng masama sa kanila, bigyan mo ng telepono para makatawag sa pulis. Kung paano sila lalapit sa gwardiya, sa nasa eskwelahan, o kung nasa bahay, mayroong magnanakaw, mayroong nangugulo ng bahay, tatawag sa pulis. Siyempre, mga ganon. Or sigaw ka dun sa kapitbahay mo ng help, mga ganon. Diba? Ganun dapat tinuturo natin for the protection of the children. Pero kung tuturuan mo ng baril, so yun ang mabigat doon. Diba? So yun, unless, halimbawa, kasama ka, binabaril yung bahay mo, yun, siguro, baka sakali. Kung wala ka naman, mabigyan mo ng baril yung bata mo, turuan kang barilin yung mga kumakalaban siya, pero napakaano, di ba? Dapat talaga hindi mo rin i-expose doon yung bata. Tatago mo siya at ikaw ang haharap. Mga ganun mga bagay. So ngayon ay sa ibang banda naglipa na ang illegal ngayon. Kung may pera, maaari makabili sila ng ganyan. Ito ay pangpulis at pamahalaan na responsibilidad kung sa mga illegal nila ma-access yan. So yan. So kailangan ng ating lipunan ng mahusay na paghubog at influence sa mga kabataan para ito ay maging mabuti at hindi maging marahas. Mula sa iba't ibang bagay kagaya ng lokohan at pagsasalita ng hindi mabuti sa kapwa o bullying ay hindi dapat maka-influence ito sa mga bata. Ang media ay malaking bagay ito in influencing child in good behavior or bad behavior. Maging mga movies at TV shows na dapat magagagabayan ng mga bata at may parental guidance kung dito angkop sa bata. So yung movie, yung ating media, malaking bagay yan para magamit influencing sa bata sa mabuti. Yung mga palabas nila or magagawa silang palabas ay ihikay sa bata sa mabuti. Or else nakakagawa sila ng mga palabas na hindi makahikayat ng mabuti sa bata. Kaya nga mayroon parental guidance sa paalala palagi para sa mga ganong klase ng mga pelikula na nagbubunsod sa kanila, maging action sila. Ayun, turuan mo gumamit ng baril. Ginaya si Jingay, ang Arabas, tapos sila ngayon, di ba? So, yun ang mahirap doon. Kaya yun ang mahirap kapag yung mga bata ay tinuruan mo, nakakapanood ng maganda, may kaaway ngayon siya. Kaya dapat ay yung influence, palagi influensyahan sila ng nagagabay ng magulang para sila ay gumagawa ng karahasan, violence na nakikita sa paligid, mga balita, mga pelikula, lalo yung mga balita na ayun may ganon, pagayahin, di ba? Yung palagi huwag gaya-gaya, ay lalo na kung nagkabisyo. So ngayon, yun ang problema kapag nagkabisyo na si children, 15, 14, kapag nagkabisyo, so yun,
nauwi na, nasisira na ang ulo, nauwi na sa karahasan. So in preventing in action, kung sakaling may ganyang nagkamali ang solusyon, ay pass accessible coordination sa pulis ng gwardiya, school, at mga teacher, etc. etc. Kung sa bahay, yun, dapat mayroong 911, mayroong telepono ka sa pulis, at may telepono kayo sa bahay para nakakatawag. Or kung paano ka access sa kapitbahay mo o sino man na makatutulong sa iyo. Yung CCTV, malaking bagay at wastong pagsita sa pagsala ng mga estudyante o pagpasok sa campus. So yung baril o matatalas na maaaring makamatay agad ay madaling masita kung ma-check ng gwardiya. So kaya kung may gwardiya, maka-check sila. Lalo na equip yung gwardiya na mayroon silang detector o anumang mga equipment para makasala ng mga baril or mga metal na maaaring makapatay o gamitin in harming others, harming student, mga ganon. So ganon yung safety na maaaring from the eskwelahan at sa community mula sa bahay mo. Pero di naman wag natin bibigyan yung anak natin ng mga bagay para maging safe sila papunta ng school or paggala sa lipunan o diba, pagbili, pagsha-shopping, hindi po pwedeng bibigyan mo sila ng ganon. Ang kailangan sa kanila, mayroon silang telepono pang communicate kung sakasakaling may problema, at turuan sila kung paano lalapit sa pulis, kung paano hingi ng tulong kapag mayroong mga ganyang klase ng mga problema. So yan, halimbawa sila ay anong gagawin sa mga bata, diba? So ngayon ang DepEd ay may budget para magkaroon sila ng gwardiya at mga kagamitan gamit nila, at sila rin ay maaari siyang magsagawa ng CCTV monitoring. So yun, puntuhan ng DepEd yung mga eskwelahan para yung mga gwardiya magkaroon ng CCTV monitoring, mga kagamitan to guard yung mga bata. Kasi kung makalusutan yung guard, yun ang problema doon, diba? Muli, mga kabayan, ang ating banal na Santa Maria, ang mga kabataan at mahikayat sila sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at mamuhay sila ng mabuti. So yan, yung ating mga kabataan. Mga kabayan, kayo maliwanagan kay Mother Mary at have a good behavior. So ngayon ay maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahala at mamamayang Pilipino, yung pamalaan, mamahala ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-aabuso at katiwalian at opresyon. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, bago suportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Sa gayon, makikinabang tayo at mamumuhay tayo ng mabuting matuwid, ayon sa karapatan, mapayapa. Sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng kaligtasang espiritual. Muli, sana nakapagsaboses naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo inyon, komentaryo at konsultasyon sa liwang ito. Wala nga po sa inyo lahat. God bless you.